Nag-aalboroto na naman ang Bulkang Mayon. 2 beses itong nagbuga ng abo at uso kaninang umaga. Nasa ilalim din ng signal number 1 ang Albay dahil sa Tropical Depression Usman. Kaya 3 ang pinaghahandaan ng mga residente. Baha, landslide at lahar. Live mula sa Daraga Albay, may report si Bam Alegre. Maris, tuwing may nagbabadyang sama ng panahon dito sa Albay, katulad ngayon na meron Tropical Depression Usman, laging kasama yung Bulkang Mayon sa kanilang preparasyon. Narito ang ulat. Inunahan na ng Bulkang Mayon ang mga paputok ng bagong taon. 2 pagbuga ng usok at abo ang naitala ng FIVOX kaninang 8:17 at 8:28 AM sa bulkan. Phreatic o naglabas lang daw ng steam na may usok at abo ang bulkan. At wala pa naman daw indikasyon na magkakaroon ng pagsabog. 8 buwan na rin nasa alert level 2 ang Mayon. Alert level 2, sa alert level 2 expected na pwede pang may mangyari. Kasi hindi pa binababa sa level 1 dahil may nakikita pa sila sa parameter katulad ng sulfur dioxide emission mataas pa. Wala pang evacuation ngayon dahil sa muling pagbuga ng usok at abo ng bulkan. Pero nakamonitor at nakikipag-ugnayan pa rin ang lokal na pamahalaan ng Albay sa Pag-asa. Signal number 1 na kasi ang lalawigan dahil sa Tropical Depression Usman. Kapag may bagyo, 3 pinaghahandaan sa Albay. Baha, landslide at lahar o paghahalo ng tubig at material mula bulkan. Kapag umabot ng 40 mm kada oras ang sukat ng ulan, pinalilikas ng mga nakatira malapit sa bulkan. Dahil kapag umabot ito ng 60 mm kada oras, nagkakaroon ng mud flow o lahar. Kapag ulan lang ang problema, posibleng 30,000 na tao raw ang ilikas. Pero kapag sumabay ang pag-aalboroto ng bulkan, maaari itong lumobo hanggang 100,000 katao. Si Mang Dennis tila sitting pretty lang sa pagpapahinga. Pero ang view niya sa siesta, ang Bulkang Mayon na binabantayan niya. Sa 6-kilometer permanent danger zone kasi, nasa bungad lang sila. 7 kilometro lang ang layo mula sa bulkan. Pag sinabihan kami ng mga barangay officer dito, saka lang kami umaalis. Pag pinapaalis kami, pag hindi naman. Maris, umaambon lamang dito ngayon at ayon sa lokal na pamahalaan ng Albay, hindi dadaan dito mismo yung mata ng bagyo pero hihilahin daw nito yung hanging amihan at ina-expect pa rin nila ang sama ng panahon. Yan ang latest mula rito sa Daraga Albay. Balik sa'yo, Maris. Alright, Bam. Nagkaroon ba ulit ng pagbuga ng abo at usok ang Mayon Volcano sa buong maghapon? Kasi nabanggit lang yung 2 sa umaga. Pero sa buong maghapon ba, Bam? Ano yung naging activity nitong Mayon Volcano? Nag-observation natin, Maris, no? Doon kasi tayo nag-live kanina sa Cagsawa Ruins. Meron tayong continuous na emission ng smoke doon sa crater. And it's expected daw dahil nasa alert level 2 pa rin talaga yung bulkan. Nasa state of unrest pa rin talaga ito. And binabantayan pa rin dahil namamaga yung crater. And hopefully, para maging epekto yung darating na ulan dito sa hindi sila magsanib puwersa, no, para magdulot ng perwisyo. Sana hindi mangyari yan, Maris. Although, Bam, kakakausap pa lang natin kay Alzar Aurelio, yung weather forecaster ng Pag-asa kanina. At syempre, gaya na rin ng sinabi sa iyong balita na gaya din ng sinabi niya, ay may posibilidad pa rin ng lahar. Lalo na kung halimbawa, continuous yung mud flow, tapos lumakas pa yung ulan. Ano bang mga paghahanda ba? Talagang hihintayin nila na medyo lumakas pa bago talagang magkaroon, walang magiging preemptive evacuation, kumbaga, Bam? Yun talaga, meron talaga silang hinihintay na threshold dito. Yun yung SOP nila rito and nag-tried and tested na nila yan. Yung threshold naman yan, hindi naman yun, kumbaga, hindi yung kapag andyan na yung threshold, mararanasan na yung epekto. Meron silang nilagay na buffer in place na kapag once tumama na rito, it's time to prepare na, it's time to evacuate the people. They do not have yung concept ng forced evacuation. They call it assisted evacuation. Tumutulong yung mga otoridad para hindi lang yung pamilya, kumbaga pati yung kanilang mga vital sa kanilang kabuhayan, mailikas din na maayos, Maris. May posibilidad pa ba na umakyat sa level 3 yung alert status nitong Mayon Volcano? They're not discounting that it can happen anytime. It's very, very unpredictable na bulkan and meron nga itong meron observed na pamamaga ng mismong bulkan. They're still monitoring it. Pero so far, nung huli natin nakausap si Sir Solidum, from all indications, wala namang any evidence na magkakaroon daw ng immediate na eruption, no, na
that will require na maiangat ito sa alert level 3. Kasi pag umabot ng tres, umabot ng level 3, ito talagang kailangan na ilikas yung mga nasa paligid ng bulkan. Maris. Alright, ingat kayo dyan at Happy New Year na lang sa'yo, Bam Alegre.